Tapos na daw mga sangkay ang digmaan sa pagitan ng Amerika-Israel laban po sa Iran. Gaano kaya katotoo ito? Hello, what's up guys? This is me. We are back dito sa ating YouTube channel. Kamusta po yung mga kababayan? At ito pag-usapan po natin ngayon, itong napabalita kasi nagkaroon po ng breaking news no, na ang war or itong digmaan daw po dyan sa Middle East ay tapos na. So paano kaya nangyari yun mga sangkay? Ito yung malaking pasabog ngayon sa international. Anyway, bago tayo magpatuloy sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe sa ating YouTube channel, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood naman po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay, mga sangkay. So, ito po yung matinding balita. Ayon po kasi dito, tapos na daw ang gera. Pero, nakalagay dito, tuloy pa rin ang tensyon. Paano kaya yun? Tapos ang gera pero may tensyon pa rin. Ngayon ito, international. Trump declares Iran war terminated in letter to Congress. So, nagbigay daw po ng mensahe si Trump sa Kongreso na wala na po. Actually, sinabi po niya na hindi na kailangan ng approval ng budget. Siguro, parang ganun. Dahil tapos na daw po ang gera. President Trump says he is not happy with Iran and its new offer, and now it is considering his options. One of those, he says, is to, quote, blast the hell out of them. This comes as his administration technically states the Iran conflict is over. Iran conflict is over, sabi po dito. In a letter to Congress, it says the ceasefire that began in early April is still holding. That is seen by many lawmakers as a maneuver designed to avoid the need for congressional approval of the action at 60 days. Senior White House correspondent Peter Doocy has details tonight live from the North Lawn. Good evening, Peter. Kasi ang laki na din po talaga ng gastos ng Amerika sa gera na yan. Tapos wala rin naman po sila makukuha dyan eh. 'Di ba? Wala rin naman sila nakuha. Kaya mas okay na natapusin. Good evening, Brett. Yes, on paper, the war with Iran is over. But because President Trump has not decided to pull any Pentagon assets out of the Persian Gulf, it's not really over. Yun lang din, mga sangkay. Sinabi ni Trump na tapos na yung digmaan, pero ayaw ni Trump paalisin yung mga sundalo doon sa Middle East. So, papaano yun, mga sangkay? They're asking for things that I can't agree to. Negotiations with Iran continue as the White House writes to Congress the hostilities that began on February 28th, 2026 have terminated. Okay, so That's key because if those hostilities ran longer than 60 days in a row, President Trump would need to ask Congress for permission to continue to comply with the War Powers Act. The war powers. Every other president considered it totally unconstitutional, and we agree with that. Thousands of missiles and bombs have okay, so tsaka yung budget niyan kailangan po talaga. Kung tuloy-tuloy ang digmaan, kailangan po nila magpasa ng malaking budget na naman. Ay pambihira, ang laki na po ng ginagastos ng Amerika. Sinabi ni US President Donald Trump na tapos na ang giyera sa Iran. Napaso na kasi ang kanyang war power sa ilalim ng batas ng Amerika. Pero giit ng Iran, patuloy pa rin ang tensyon. Narito ang Express Report. 2 buwan na ang nakalilipas nang sumiklab ang giyera sa pagitan ng Amerika at Iran. April 8 naman nang magkasundo ng ceasefire ang dalawang bansa. Pero palaisipan pa rin hanggang ngayon kung kailan tuluyang matutuldukan ang digmaan. Base sa umiiral na batas sa Amerika, sa ilalim ng War Powers Resolution of 1973, pwede lang makipagdigma ang presidente ng hanggang 60 araw. Natapos na yan kahapon, Mayo 1. Pagkatapos niyan, kailangan na ni US President Donald Trump na itigil ang digmaan. O humingi ng paintulot sa Kongreso ng Amerika na palawigin pa ang giyera.
So, kung tutuusin, pwede pa po niyang sabihin yon kasi yung Congress hawak po niya eh. No, hawak po ng mga partido po niya, ng partido po ni Donald Trump, no, ang Kongreso. Pero hindi na po siya humiling ng karagdagang mga araw para po sa digmaan na ito. Terminated na daw eh. Pero ang tingin ko dito mga sangkay, nakita kasi ni Trump na yung blockade na ginagawa nila sa Iran ay effective. Na ayon nga po kay Trump, mas epektibo pa daw po ito kaysa sa ginawa nila na pag-atake. Mas okay daw pala yun kasi yung Iran inape-pressure lalo kasi yung kanilang oil hindi nila mailagay o hindi po nila ma-deliver sa saktong mga bansa na kailangan nilang hatiran kasi may mga harang po eh. Hinarangan po ng Amerika yung kanilang mga daungan, yung mga port ng Iran. So talagang sabi pa nga po ni Trump, kapag magtagal pa, sasabog yung Iran kasi nga po wala naman po silang, lulubog kasi sila eh. Hindi tumatakbo yung ekonomiya nila kasi nga po, bantay sarado eh, yung mga port. Yun lamang po yung bumubuhay sa Iran eh, yung kanilang oil. Ayon sa kampo ni Trump, tapos na ang labanan. Yan ay para hindi na siya obligadong humingi ng approval sa Kongreso. Bagay na kwestiyon ng Tehran. Paano raw natapos ang digmaan kung may tropa pa rin ng Amerika sa Middle East? Yun yung twist mga sangkay. 'Di ba? Tapos na yung digmaan pero mayroon pa rin pong mga tropang militar sa Middle East yung Amerika. So paano nangyari daw yun mga sangkay na tapos na yung digmaan? 'Di ba? Kasi sa pagkakataong to, since paso na nga po, kailangan po talaga humingi ni Trump ng approval sa Kongreso ng extension for this war. But since ewan ko anong strategy to ni Trump na hindi na kailangan ng approval sa Kongreso. Ang matindi diyan, hindi na kailangan ng approval sa Kongreso at wala na pong extension yung war. Pero pag humingi pa rin po ng budget para po sa karagdagang ng mga militar doon, supply, yun ang matindi. Ibig sabihin, hindi pa po talaga tapos ang gera. Diba? Paliwanag dyan ni Trump, hindi pa rin sila nagkakasundo sa negosasyon. Kaya't sa madaling salita, may tensyon pa rin at pwedeng sumiklab ulit ng gera. Oh, ayun. Muli naman nag-alok ng ceasefire ang Iran. Kaya ang pandaigdigan presyo ng krudo bumaba mula $126 kada bariles nitong Webes. Bumagsak ito sa higit $101 ngayong araw. Oh, ayun. Yun ang good news, mga sangkay. Bumaba po ang presyo ng crudo. So, malamang sa malamang, bababa na naman po yung presyohan yan sa merkado o kahit sa mga, dito sa Pilipinas. No? Laki ng binawas, mga sangkay. Ang problema, hindi naman tinanggap ng Amerika ang alok na ceasefire ng Iran. Yun lang. Kaya't hanggat magulo pa ang sitwasyon ng dalawang bansa, apektado pa rin ang pandaigdigang presyo ng krudo. Pero dito sa Pilipinas, sigurado nang muling tataas ang presyo ng petrolyo. Oh, next week daw po yan. Magpa-oil na kayo ngayon. Magpagas na kayo. Kasi tataas daw next week. Bagamat hindi ganun kataas yung itataas, pero tataas daw po. Matapos ang 3 linggong rollback. Ayon sa industry sources, 2 piso hanggang 3 piso ang posibleng dagdag presyo sa kada litro ng gasolina. Naku, baka nga yung mga malalaking oil company sa ating bansa, baka nga po, dayain pa yan eh. Umabot pa po yan ng 10 piso yung idagdag eh. Kasi ganyan po yung ano dyan eh. 'Di ba? Ang bihira itong mga oil company sa ating bansa eh. Piso hanggang 2 piso naman sa kada litro ng diesel. Ayun, good news sa diesel. Yung mga gumagamit sa diesel, medyo mababa. Nagbabalita mula sa frontline. Okay, so kayo, mga sangkay, anong interpretasyon nyo dyan? Tapos na ba talaga yung gera? Kasi, kung tapos na yung gera, bakit hindi pa rin po pinupull out ni Donald Trump yung mga sundalo sa Middle East? O isa lamang po yung bagong strategy ni Trump. Kasi matalino si Trump eh. Kaya niyang, yung NATO nga, diba? Yung NATO, paano niya ano yun, mga sangkay? Paano niya nilalampaso? Tapos si Putin, paano niya nakuha yung loob? Diba? Yung Chinese president, paano niya nakausap yun? Diba?
Ganun po siya actually, brilliant si Trump pagdating po sa geopolitics. No? Napapaikot niya yung mga leader. At ngayon may mga desisyon siya na masyadong palaisipan. Pero kalaunan, magigets nyo kung bakit. 'Di ba? Well, ano po ang inyong opinion? Comment down below. Meron tayong YouTube channel. Ito po isang Revelation. Hanapin nyo po ito sa YouTube ngayon din. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.